Pinalalakas ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang paghatid ng mas inklusibo at gender-responsive na mga serbisyo sa sektor ng agrikultura, pangisdaan at reformang pansakahan sa pamamagitan ng pagpapahusay sa kakayahan ng mga gender and development focal persons nito. Sa ilalim ng GAD program ng Ministeryo, isinagawa noong June 9 hanggang 10 ang 2 araw na pagsasanay sa Gender Mainstreaming and Evaluation Framework kasabay ng GAD Planning and Budgeting bilang bahagi ng paghahanda para sa pagbuo ng mga plano at panukalang budget para sa fiscal year 2028. Sa pamamagitan ng mga talakayan at workshop, nabigyan ng mga kalahok ng mga praktikal na kasangkapan sa pagpaplano, pagpapatupad, pagsubaybay at evaluation ng mga programang may kaugnayan sa GAD upang matiyak na ang mga susunod na inisyatiba ng ministeryo ay mas tumutugon sa pangangailangan ng kababaihan, kalalakihan, kabataan at iba pang sektor ng lipunan. Kabilang sa mga dumalo sa pagsasanay si Julie Maliga, Officer in Charge Director ng MAFAR Special Geographic Area at Cotabato City, na sumasalamin sa patuloy na pagtutulungan ng iba't ibang tanggapan ng ministeryo sa pagsusulong ng gender mainstreaming. Binigyang diin sa aktibidad ang mahalagang papel ng Gender Mainstreaming and Evaluation Framework bilang gabay sa pagsukat ng mga hakbang ng ministeryo sa pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagpapalakas sa kababaihan. Kasabay ng paghahanda ng MAFAR BARM para sa 2028 budget proposals, pinagtibay ng pagsasanay ang kahalagahan ng pagbuo ng mga programang nakabatay sa datos at tunay na tumutugon sa pangangailangan ng iba't ibang sektor upang matiyak ang patas, inklusibo at sustainable paghatid ng serbisyo sa buong Bangsamoro.